Ano po, yung nakapagpunta sa Europe yung mag-ina ko po and nag-stay sila and naproseso na po sila ng visa, yung karta na tinatawag para maging legal yung stay nila for 2 years and after that magiging permanent residents na po sila. So praying po na maging permanent residents na sila and then makapag-apply po siya Maria ng school kasi required po na permanent. Ko din po ngayon na nai-hit ko po yung mga quota ko sa sales and masyado maluwag yung camera. Nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yun, nagkaroon ako ng pangalawang baby, si Hannah, in this 2023. Tapos, biniyayaan kami ng, siyempre, hulugan na sasakyan. And then, na-terminate po ako, pero on that same day, binalik din po ako ng Lord. Marami pa eh. Pero marami pa nga. Pero the greatest things that I have is, yung salvation ng Panginoon. Kahit nawala yung nanay ko, despite sa time na yun, ay naibigay ko yung lahat ng lahat ng love and support, pati yung sa mga anak ko, and na-provide yung mga pangangailangan namin. At saka yung healing sa anak ko this year na ang sabi ay lifetime medication pero glory to God. Nakagraduate na po siya doon sa sakit na yun. And yun lang po yung malaking blessings na natanggap ko, may pagpapala at may pagpapala. Okay. So, ako naman, praise God. After ilang years ay nakabalik din na sa gawain ng Lord. At isa yung ang nakasama na pinapasalamat ko sa Lord sa taong ito dahil decide ko din talaga na kung makalabas ako ay kung ano yung kaya ko ay talagang maglilingkod tayo hanggang dumating ang Lord. So, to God be the glory. Every gising is a blessing. So yan, nagpapasalamat ako kay Lord sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Patuloy na pag-iingat ng aking family. Yun yung siya yung nagpro-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Then siya po yung nagbibigay ng wisdom, knowledge sa aking trabaho. Then yung mga mahal ko sa buhay, siya po yung nagpro-provide din yung kasi yung tatay ko matanda na rin, 80 na po siya. So yun po, siya po yung nagbibigay ng Sa akin naman is gift of family. Yung kami na nagkakaintindihan, walang away-away. Tapos alam mo yung nagsusuportahan sa bawat isa. At thankful din ako sa Lord na bago man ako mag-for good, meron akong ministry dito sa GIL. So, hindi ko siya in-expect na magkaroon ako ng ministry, but I am happy and thankful to God dahil nahubog niya ako. Yung personality ko maraming nagbago, praise God. Para sa akin, ang greatest blessing yung unang-una yung family ko. Nandito sila, magkakasama kami. Sa ilang Pasko na rin kaming magkakasama. So, ano pa ba yung greatest blessing? Yung pinagaling ng Lord yung mother ko sa sakit. Tsaka nag-provide siya ng financial. Sa akin po, papasalamat ko sa Panginoon yung answered prayer ngayong 2023 na magkasama kami muli. Oh, kiss na nga, kiss! After almost 11 years na LDR, so sinagot ng Lord ang aming panalangin. So, yay! Tugat din ang Lord. Okay. Greatest blessing po sa akin sa 2023 is yung pagtanggap ng mama ko sa Panginoon. Amen. For almost 14 years na panalangin, kahit siya pa lang sa ngayon, but I know na si God din ang magkikilos sa buhay ng tatay ko. And yung pagsama namin na for almost 11 years nga na magkahiwalay kami, and God answered this year. And glory to God. Sa akin naman po, ang greatest gift ko po yung asawa ko. Ay! Bilisan mo, 15 seconds. Yung pagbakasyon namin nung last March, after ng COVID, doon na kami nakauwi ng Pilipinas. Thankful ako doon dahil thankful kami mag-asal. Sabay kami nakapagbakasyon sa Pinas. And yun, malusog naman sa health, kita-kita sa katawan. Kanta ka doon mo sa remember. Reservation. Bilisan mo. Tapos provision.
and New Year coming ahead. Thank you, Lord. Amen. Magandang gabi sa lahat. Ang pinaka sa akin, kasi nagsisimula ako sa GILs 2018, pero nahubog siya or lumalim yung ko nung 2023, and then yung kaso ko ay close na. Yun na yung pinaka yung Luke 1:37 yung pinanghawakan na walang imposible talaga sa Lord. Though may mga trials, pero yung si Lord yung pananampalataya na kasing gitnang mustard seed, pero pag pinanghawakan mo yun, it can move mountain talaga. Thank you, Lord. Walang susuko. Greatest blessing ko is yung dinala ko ng Panginoon dito. Makasama kayong lahat. And then, nabigyan ako ng Panginoon ng strong heart. And yun, yung natutong magpatawad, yun. And syempre sa buhay na din. Thank you. Amen. Praise God. Ako po patuloy na nagpapasalamat kanina bago ako pumunta dito. Naka-group call ko video call ko ang aking pamilya at nakita ko ang tatay ko. Na sa hindi lang ngayon 2023, pero yung mga nakaraang taon, ang pagsubok ng sakit karamdaman. Salamat sa complete healing sa sa aking ama at sa aking mga anak. Ako po, ang greatest blessings, yung bago mamatay ang ate ko, is tumanggap siya kay Jesus. Tinanggap niya as a personal savior. 1 month siyang nakaratay. Then, answer prayer na din. Nung nakita ko siya last na April 7 na sabi ko, parang wala na talaga. And then sabi ko, Lord, sabi ko, kung panahon na para kunin mo yung ate ko, kunin mo na ngayon din. Hindi niya kinuha ng umaga, pero tanghali. Yun din ang niya. Pero thankful ako kasi lahat ng gastos pinrovide ni Lord. And thankful din ako na magpupurgod yung amo ko ngayon. Meron ng amo na paparating. To God be the glory. Amen. Okay, ate. Greatest gift ko, yung talagang naranasan ko, yung binigyan ng Lord sa akin nung last year na bago pumasok yung 2023, yung Leviticus 26 verse 9, I will look upon with favors. Talaga yung favor ng Lord naranasan ko. Bagamat tumarating sa pagsubok, yung sa company ko, although na nagka-delay, pero nabayaran din yung penalty. Tapos sabi nila, deduction nga yung aking visa, pero isang beses lang nila akong tinanggalan. And then the following months ay buo ko na natatanggap yung salary ko. Tapos meron pang karagdagan, may mga bonds pa akong natatanggap. Yun lang po. Greatest blessing ko ngayong 2020 is yung siguro yung ma-receive ko yung titulo ay yung deed of sale ng lupa na binili ko para sa mga anak ko, which is matagal ko ng pangarap dahil sa family ko at sa family ng mga tatay ng mga anak ko ay kumbaga tinuldukan na sinabi na wala akong mana. Pero by the grace of God, truly God is our provider. So yun po, sa Lord. Si Lord lang nagbibigay ng mana para sa atin. Okay, amen. Good evening. Ako po yung pinaka-the best kong natanggap this 2023, yung nag-commit po ako sa Panginoon. Kasi po, matagal na po akong inaano lalo na si Allen tsaka si Alan. Pero nung this year, talagang pinag-full time na po ako. Kasi kailangan po para po sa Panginoon. At saka po, yung isa pa po yung pinagaling ng Lord ang nanay ko. Amen. Tsaka patuloy na knowledge at wisdom pinagkakalab ng Lord sa mga anak ko. At healthy, best kalusugan para sa buong pamilya. Okay. Happy birthday! Ang greatest blessing ko is yung spiritual revival ng pamilya ko. Kasi bago natapos yung taon na nakapag-church talaga sila, nakita ko yung picture, tapos nakasama, lalo-lalo yung ate ko na laging busy sa work. Kaya, tsaka yung sa successful operation ng kapatid ko, at tsaka yung lahat ng provision, and yung sa pag-join ko po sa team, sa JIL, participant po sa dance. Praise the Lord po kasi bata pa lang talaga. Pangarap ko na yun. Praise God.
Yun po yung greatest gift po na... Kinikilig na agad, wala pa nga. Ano, i-stop ko muna ba? Okay. Ayun po yung greatest gift na na-receive ko po ngayon yung previously. Yung ang sarap po sa feeling na sobrang tanggap po ako ng mga biyanan ko po, ng mga kapatid. Hindi po lahat ay ganun yung sitwasyon. But hopefully sa iba, mangyari din po sa kanila. Sobrang blessing na po yun. Tsaka isa pa po yung sa mga magulang ko po, kahit matatanda na po sila, masayahin po sila at malulusog. Yun po, to God be the glory po. Parang alam mo na rin sasabihin. Pinaka-best na natanggap ko this 2023. Praise God. So, mahigit kaming 3 taon na magkahiwalay ni Jeline. So, last October 2022, nagpakasal kami. So, yun. At praise God din. Maraming salamat sa Diyos at nakasunod ako sa Kanya dito. And before matapos itong taon na ito, ayun, ka-video call ko din kanina yung family ko. Buo sila, malakas. And, at least may konting pinagse-celebratean. And yun pa, bago kami nag-settle ng asawa ko, naibigay ko yung parang isa sa mga sukli ko sa parents ko na i-serve ko na ng parang developer yung bahay na regalo ko sa parents ko. Amen. Thank you po. 2023 ay yung hindi ako pinabayaan ni Lord. Although matagal bago niya binigay yung trabaho, sabi nga may perfect timing siya. And then isa pang greater blessing ay yung may magre-rent na sa bahay ko sa Laguna. Yeah. Yung greatest gift ko po is my family and yung work ko po. Naman yung ano. Yung greatest na-receive ko kay Lord is yung matagal ko na rin kasing, matagal na rin namin silang hindi nakakasama di ba Pasko. So, sabi nga ng asawa ko, yung nakakailang Pasko na kami na magkakasama kami. Tapos yung isa pa na binigay nga ni Lord yung, pinagaling ni Lord yung pamangking ko na nagkasakit na kagaya kay Rodney, kaya din yung biyanan ko na nagkasakit, tapos nag-provide si Lord ng, tawag nito, ng financial. So yun lang, to God be the glory. Last po si Sarah. Po kasi yung mga na-achieve ko po sa school ko po at iniingatan niyo po ko araw-araw. At nakapunta po ko ng Dubai. Yay! Ko this year is healing sa father ko and healing sa akin, protection and guidance and favor. Maraming favor ang Lord. Too many to mention. Siguro yung life din, yung our very life. Na andito pa tayo. Maraming, di ba? Maraming nawala this year. Especially if you are thinking about the war, yung nangyari. I'm just thankful na andito pa tayong lahat. Amen. Yan. Ako, syempre yung greatest blessing ko sandali ay... lang. Sandali lang. Syempre, hindi. Ang greatest blessing ko, syempre yung life na pinagkaloob ng Lord muli kay Rodney, diba? And greatest blessing din sa akin kasi yung realization ko this year, nakita ko yung pinakamahinang Celeste. Pero pinatatag ng Panginoon. So yun, ang grabe yung lesson, realization itong buong 2023 kung saan ipiprepare ka ng Panginoon. And one thing na na-learn ko, you are too old not to trust the Lord. Yun. And pass. Iiyak pa. Hindi. Ako gusto mo umiyak eh. Yan. Ako, greatest blessing, kagaya sinabi ni RC, ni Sarah, gift of life sa amin ni Pas Ines at sa aming pamilya. And of course, yung this year is my golden year. Nung naalala ko ng mga teenager ako, hindi ko ma-imagine na aabutin ako ng 50 taon. Pero napaka-blessed na kaya talagang pinagsigawan ko, I'm 50 eh. Hindi ko ikinakahiya talaga yung edad ko na umabot ako ng 50. And of course, ang ating prayer, ang faith natin ay abutin tayo ng rapture of the church. Hindi na natin ma-experience yung physical death. So,
salamat sa Panginoon, and of course, sa amin ni Pasines, greatest blessing, yung until now ay pinagkakatiwalaan pa rin kami ni Lord at ng leadership ng JIL, and of course, tayong lahat. Yun ay napakalaking pagpapala. Kaya yung ibang nadinig kong pinagpapasalamat ay yung pag-i-involve sa ministry, yung pagko-commit sa ministry, ay talagang maiko-consider na greatest blessing yun. Dahil walang katulad yung maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko, guys. O Diyos, wala nang papantay. The more that you are in a situation, the more that you experience the presence of God. At walang katulad yun. At walang katulad yung maranasan mo. Sinusustain ka, pinaprovide ng Lord, papadala ang Lord ng maraming tao to help you. And especially, you become deeper in your faith. And what I learned is God is in control and He is sovereign. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Oras na riyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin.